Praise God. Hallelujah. Good morning po. In a few moments po, we will be starting. Thank you po sa ating worship team from Makati na pinangunahan po ni Sister Maan at ni Brother Onel. Hallelujah. Amen. Tunay po ang buhay po natin ay dahil kay Lord at tanging kay Lord lamang. Amen. Hallelujah. Praise God. So while waiting po sa ating po mga kapatid, gusto ko lang po kayong batiin ng Happy Hearts Day, no? Some of preachers might say that this is a pagan day, amen? Pero sabi ko nga po, last night, may nagtanong po niyan. We take opportunity, sabi po ng Bible, to do good things in everything. Amen? Sa lahat ng panahon, sa lahat po ng oras, we can do good things. And if this is being celebrated by the world, hindi naman po tayo sumasabay. Amen? Actually, sharing our love, sharing the love of God, yan po ay nakikita sa buhay po ng mga mananampalataya. Amen? So, it's Love Day para sa kanila. Pero sa atin, every day is Love Day. Amen? Because we receive the love that comes from the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, while waiting po sa iba, sige po, let's pray na po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we thank you, Lord, sa umaga pong ito. Thank you for the blessing of life na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. We know, Lord, you will talk to us sa panahong ito, Panginoon, sa oras pong ito. You will reveal your word at patuloy, Panginoon, we will enjoy, Lord, your love, your grace, the life that you have given unto us, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng mga kapatid na patuloy na walang sawa, Panginoon, O Lord, na nagpapatuloy, Panginoon, O God, in listening and living your words, Panginoon. We honor you, we praise you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. So, good morning po uli sa ating po mga kapatid sa paligid ng Metro Manila. Amen. And also, dun po sa mga kapatid natin sa North. Amen. Sa Nueva Vizcaya, sa Ifugao. May mga kapatiran po tayo dyan, no, na nakikinig. And especially to our families. Amen. Dito po sa Caloocan, sa Tondo, sa Makati, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Valenzuela. Amen. Sa Baguio. Good morning po sa ating lahat. And sa araw pong ito, tulad po nung nasimulan ko, no, na message, I will be giving some definition of terms. Okay? So nakita nyo naman po sa title natin, it's about eternal life. So sa araw pong ito, we will be discussing eternal life. Okay? And actually, nakaka-amaze ang Lord dahil while meditating, while studying yung eternal life, no? Nako-connect siya doon sa message po ni Pastor John last week, which is accepted, not rejected. No? Mamaya madadaanan po natin yun. So marami po tayong verse na titingnan sa araw pong ito, so we can define eternal life, or sa ibang translation, no, everlasting life, life eternal. Ano ba talaga yung eternal life? Amen? So, ready na po ba kayo? So, sige po, let's start. Hallelujah. Praise God. Yan po yung title natin. Good morning din sa aking classmate. Praise God, si Sister Ami. She is listening right now. Good morning. Yan. So, eternal life. No? Marami po ang definition ng eternal life is unending life. Okay? Yan po yung pagkakaalam natin
Pag narinig natin yung eternal life, niisip kagad natin, it is a life that is unending. Amen? So, syempre, hindi naman natin madedefine yung terms kung di natin babasahin sa salita ng Diyos. Amen? Directly, pag tiningnan po natin, pinaghiwalay natin yung words, eternal, saka life, no? Syempre, yung eternal, talagang ang meaning po niyan is perpetual or never ending. Pero yung life po, doon po tayo magkakaroon ng mas definition para po makita natin yung eternal life. So the meaning po ng eternal, amen, is an ending or perpetual according to the original Greek word, everlasting, no? So mahabang buhay, parang gano'n. Pero yung life po, pag tiningnan natin in the original Greek, yan po ay Zoe. Okay? And marami na pong Bible scholars ang nag-define yan. Okay? It is the life of God, the God kind of life. Kasi sa Greek word, ang direct definition niya is life lang. So parang ganun lang po. Amen? So, syempre, pag pinagdugtong po natin yan, eternal life, parang ang kalalabasan yun nga, mahabang buhay. Pero sabi ko nga po, let's look at the Word of God para po ma-define natin ang maigi. Amen po? So, before we look at the meaning, makikita po natin in the verses na may source po yan. So, bakit po naging life? At meron din pong death. Amen? Praise God. So, tingnan po natin sa salita po ng Diyos. Hallelujah. Yan. So, sa Genesis pa lang, napakaaga. Amen? Genesis 2:16 and 17, dito po yung nag-command po si Lord na pwedeng kainin ni Adan lahat po ng bunga ng puno sa Garden of Eden. Pero, sabi niya sa verse 17, but you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Yan lang po yung hindi inalaw. Kasi po, bakit? For in the day that you eat of it, you shall surely die. Okay? So, previously, napag-usapan na rin po natin yan. Pero, ite-trace lang po natin, no? So, makikita natin na nung kinreate si Adam and Eve, they have life. Pero nung kinuman sila ng Lord not to eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, magkakaroon ng death. Amen? So, sinabi po yan sa Romans chapter 5, no? So, ang question po natin, yan, nung kumain ba si Adam and Eve nung fruit, namatay ba sila? Okay? So, alam po natin, physically, naturally, hindi kaagad sila namatay. Amen? Pero ang question, namatay ba sila? So, sasagutin po natin yan. Yan. Sabi po sa Romans 5:12, napakaganda po nito. Therefore, even as through one man, Adam, sin entered into the world. Dahil po sa paglabag ni Adan, pumasok daw po yung kasalanan sa mundo. At yung kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So kung wala pong kasalanan, walang kamatayan. And so death passed on all men. Napasa po sa lahat ng tao. Inasmuch as all sin. Amen? Yung death po napasa sa lahat ng tao, pati yung kasalanan. Amen? So, sa madaling salita po, dyan po nag-conclude, no, na wala pong nakaabot, amen, sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned, amen, and fall short of the glory of God. So, makikita natin na ang starting point po, nung kinreate po ng Diyos ang tao,
wala pong kamatayan. Pero the moment na si Adam and Eve po ay nagkasala, pumasok daw po yung kasalanan. Pati yung kamatayan. Amen? So, hindi po tayo kinreate ng Lord, para sa kamatayan. And hindi rin po Diyos ang nag-create ng kamatayan. It was sin na nag-produce po ng death. So, hopefully, malinaw po yun. Next verse. Yan. Okay? Yan. So, sagutin lang po natin yung tanong kanina. Something died in them. Okay? May namatay kay Adam and Eve. And it was an intimate personal relationship with God. Okay? Ito po yung sinasabi ko, no? Nabanggit to ni Pastor John. The first time na kinreate po ng Diyos ang tao, accepted po sila. Amen? Definitely. The moment that they have sinned, hindi po sila ni-reject ng Diyos. They were still accepted by God. So alam po natin, hinahanap sila ng Diyos. Amen? Pero in their mind, dahil nga pumasok yung kasalanan, they thought na God will not accept or God will reject them. Amen? So, yan po yung naging kaisipan ni Adam and Eve. Kaya po sila nagtago. Amen? Natakot po sila. Literally, yung takot po na frightened. No? Akala nila ang Diyos ay terror. No? At sila ay parurusahan because of what they have committed. Amen? Hallelujah. Adam and Eve was created in the image and likeness of God for the purpose that they can have fellowship with Him without being uncomfortable. Alam nyo bakit kinreate po ng Diyos si Adam and Eve in the image and likeness of God? So, Adam and Eve will not feel uncomfortable. Amen? Parang ganito po nagpe-fellowship si Adam and Eve saka ang Diyos. They are of the same kind. Hindi po magkakaroon ng ilangan. Amen? Kinreate sila ng Diyos so they can have a perfect relationship, working relationship. So, malinaw po dyan. Actually, pag binasa po natin sa Genesis, si Lord po sabi, naglalakad sa garden. Amen? Because they were in perfect relationship with God. Amen? Si Adam and Eve, hindi sila naiilang sa Diyos. They communicated with God. Kasi nga, they were created in the image and likeness of God. But sad to say, pumasok na po yung kasalanan at immediately nakita natin yung naging response po ng tao. Nagkaroon po ng separation, nagkaroon po ng ilangan. Kasi nung hinahanap na sila ng Lord, alam na natin yung istorya. No? Nagtago sila sa likod ng puno. Amen? So, sa tingin nyo, hindi ba alam ng Diyos kung nasan sila? Definitely alam. Kasi ang Diyos all-knowing Amen? Pero bakit tinanong pa ng Lord kung nasan sila? Kasi alam ng Diyos na they have committed yung sin at nagkaroon po ng hindrance dun sa relationship. Amen? So, tingnan po natin. Yan. They separated themselves from God. Sila po mismo yung lumayo sa Diyos actually. Amen? So, ano po ba bunga ng sin awareness or consciousness? Because they were aware na nagkasala po sila, nagkaroon po ng separation or distance between man and God. Pero sa Diyos po, wala pong separation na nangyari. Tulad ng sinabi ko kanina, hinahanap po sila ng Diyos. Amen? And kung makikita po natin dyan, yung naging response nila was to hide after hearing that God
is looking for them. So nakakalungkot po yung ginawa po ng kasalanan. Amen. Though si God po, He was searching for Adam and Eve. Pero si Adam and Eve nagkaroon po ng sin consciousness. And by doing that, by having that, no, nagkaroon po sila ng pagkailang sa Diyos. So, something wrong has happened. Alam natin, nagkasala, yes. But something more complicated ang nangyari. Amen? Yung napakagandang relationship ng tao at ng Diyos, nagkaroon po ng distansya. Nagkaroon po ng separation. And sad to say, sabi nga nung binasa natin kanina, napasa po yan. Amen? From Adam and Eve hanggang sa panahon natin ngayon. Actually, nag-i-exist po yan for those people na wala pang, hindi pa bumalik sa pakikipagrelasyon kay Kristo. Amen? Pero, dahil may bad news, alam natin, later on, we will be talking about the good news of what Jesus did. Amen? Last week, diniscuss ni Pastor John that we were accepted because of Christ. Makikita po natin yan. And then we will define eternal life para po sa ating lahat. Amen? So, tingnan po natin yung mga kasunod. Yan. Hallelujah. So, yan na po yung verse. Makikita po natin dyan. Much more. Kung paanong yung sin pumasok po sa mga tao, sa lahat po ng tao. Much more. They who receive abundance of grace. Ito po yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen. And the gift of righteousness. Your righteousness po is a gift. Amen. Shall reign in life. Naku, grabe ho itong reigning in life. Amen. Hindi lang po ito yung life na nakikita natin naturally dito sa mundo. Amen. It is a life hidden in Christ. It is a life being united with Christ. Amen? Nakalagay po dyan, those who receive abundance of grace. Hindi po kakapiranggot na biyaya yung tinanggap natin. Amen? At yung regalo po ng katwiran ng Diyos. Wala na pong ibang source ng righteousness, kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise be unto God. Amen? Next verse. Okay, yan po ang plano ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, I have come so that they might have life. Amen? Pumasok yung death, pero ang plano ng Diyos still prevails. Amen? Naparito ang ating Panginoong Jesus so that they might have life. Amen? So, ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang yung physical death. Amen? So, mapapansin nyo, marami namang tao na buhay pa rin tuloy-tuloy Yes, namamatay naturally, pero alam natin, maraming tao, amen, they live a life without a relationship with God or with the Lord. Amen? Marami pong tao, they don't honor God, sabi po ng Bible. Hiwalay sila sa Diyos. Though they are living, nabubuhay lang sila dito sa mundong ibabaw, pero yung buhay po nila na meron dito is just a plain life. Amen? Yes, they have breath. Meron silang hininga, pero wala yung breath of life sa kanila. Amen? So, sabi ni Jesus, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen po? So, yung buhay po na ipinagkakaloob ng Diyos, hindi lang po ito yung buhay na sa pananaw po ng tao. This is far greater than the life we expected. Amen. Next. Okay, sabi po ng ating Panginoong Jesus, Verily, verily, I say unto you, he that hears my word. So, alam po natin, ang nakikinig lang po ng salita ng Diyos, ay yung mga tumanggap sa Kanya. Amen? And believe on Him that sent me. Naniniwala po sa Diyos, has everlasting life. Hindi po futuristic ang everlasting life. Ang everlasting life po ay hindi po buhay sa langit. Yes, we can say that.
Kasi nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, Ephesians 2:6, pinaupo tayong kasama ni Kristo sa kalangitan. So definitely, we are also in the heavenlies. Amen? Pero yung sinasabi ko pong langit is yung tinatanaw natin na futuristic, na pag namatay tayo, makakasama natin ang Panginoon sa langit. Amen? Hindi lang po ganun yan. Amen? He that hears my word. So, kailan ba tayo makikinig ng salita ng Diyos? Habang nandito po tayo sa lupa eh. Amen po ba? Nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Sa langit, definitely, hindi na tayo makikinig ng preaching about the Bible. Amen? Ito po yun sa panahon natin ngayon. So, he who hears my word has eternal life. Amen? And shall not come into condemnation. Romans 8:1, inalis na po tayo ng Lord sa condemnation. Amen? Those who believe in Christ, hindi na po sila nasa condemnation, but is passed from death unto life. Kanina, binabanggit natin sa Genesis, nagkaroon po ng kamatayan. Pero because of Jesus Christ, amen, mula sa kamatayan, inilipat ka sa buhay. Wow. Amen. So, yung kamatayan na nag-separate kay Adam and Eve sa Diyos, sa fellowship nila sa Diyos, ni-restore through Jesus Christ. Amen? So, praise be unto God. Hallelujah. Tignan pa po natin yung ibang verse. Sabi po ni Jesus Christ, eto po, yung mga babanggitin po natin dito, karamihan, si Jesus po nagsabi. Okay, for the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Amen? Kung wala pong death, then there's no need to give life. Pero since we know that there is death na pumasok sa mga tao, Jesus came to give life. Hindi lang sa particular na mga tao, kundi unto the world. Hallelujah. Amen? He gives life unto the world. Amen? So, alam din po natin yung laging sinasabi ng mga tao, amen? Ang buhay po na wala kay Kristo, nasasabi po nung iba, kahit wala pa sila sa impyerno, literally, ay parang impyerno. Amen? Pero yung buhay po na kay Kristo, langit. Amen? So mamaya po, papasukin natin yung mga terminologies na yan, even the term eternal life. Hallelujah. Praise God. Yan. Eto na po. Amen? And this is life eternal. Amen? Mismong si Jesus, dinefine niya yung word na eternal life. So marami po sa atin, iba yung mga haka-haka pagdating sa eternal life. This time, Jesus defined eternal life. And this is life eternal. That they might know you, the Father. Actually, at this very moment, He was talking to God. He was talking to our Heavenly Father. No? Sa John 17:1. Jesus is praying po dyan. Amen? The only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Grabe. Yan daw po ang meaning ng eternal life. Mamaya po mas lilinaw pa, amen, that they might know you. Yung know po dyan, amen, alam natin, yung definition po ng knowing is an intimate relationship with God. Ginamit po yan sa Genesis 4:1. Amen? And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain. Amen? So, ito po ay relationship like a husband and wife. Yan po yung knowing. Hindi lang po
pag sinabing knowing is yung alam lang na may Diyos. Marami pong tao eh. Kahit lumabas po tayo sa paligid natin, magtanong tayo. Amen? Tanungin natin, alam mo ba na may Diyos? Alam mo ba or kilala mo ba si Kristo? They might say, yes, kilala, I know God. Pero they don't have a relationship with God. So magkaiba po yun, no? The term knowing God and knowing Jesus is an intimate relationship with God. So alam po natin sa 2 Corinthians 5:17, for those who are in Christ, for those who receive Christ, amen, they became a new creation. So alam natin, nagkaroon po ng unison, nagkaroon po ng oneness, amen. So hindi lang po to simpleng pagkilala or natural knowing and understanding, kundi ito po ay spiritual or intimate or deeper, intimate personal relationship with God and His Son, Jesus Christ. Yan. Okay. So we all know, kanina pa natin pinag-uusapan that apart from Jesus, there is no life. Amen? Eto, the very famous verse that we all know, some of us are very familiar with this verse. For God so loved the world. Amen. Wala pong tinatangi ang Diyos, lahat po mahal niya. That He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. It is not the will of God that people will perish. Amen. But God gave a way, the way. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, so that they might have everlasting life. So wala pong ibang source ng life, wala pong ibang source ng everlasting life, kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi po ng John 1:4, in Him, kay Kristo, was life, and the life was the light of men. Amen? So, Jesus is the source of life. Sa Kanya po galing yan. Amen po? So, hopefully, nagkakaintindihan po tayo rito. Binigay po natin yung history. Nag-start sa life when God created Adam and Eve. But death entered the world because of sin. Pero I have a good news para po sa inyo lahat. Naparito po ang ating Panginoong Hesus, the Lamb who takes away the sin of the world. Amen? Inalis niya po yung sin. Amen? And because of Jesus, amen, tinanggap niya po tayo. At hindi lang niya po tayo tinanggap, binigyan po tayo ng buhay. Naku, napakapalad po natin. Amen? Yung buhay po na yon, yes, it is a relationship with God. It is a relationship with Jesus Christ. And it is not just a simple life, kundi ito po ay abundant life. Amen? Sipin mo yun, yung may-ari ng mundo, yung lumalang sa buong mundo, amen, now lives in you. So you have everything. Kaya nasabi ni Pablo, amen, sa Kanya ang buong mundo Amen? Praise God. Yan. Okay. Grabe. And this is the record. Sabi po sa 1 John 5:11 that God has given to us everlasting life. Naku, napakarami na pong verse na nagko-confirm na yung everlasting life. Tandaan nyo po, hindi po ito pinagsisikapan. Ito po ay ibinigay, regalo, biyaya, by the grace of God. Amen? And this life is in His Son. Amen? May mga religious belief na hindi po naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Sad to say, without Jesus, there is no life. Amen? Kaya po nasabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Amen. 1 John 5:12, He who has the Son
Amen? Paano ka nagkaroon ng son? Grabe. Because you receive Him in your life. Amen? He who does not have the Son of God does not have life. Napakalinaw po niyan. Yung meron pong anak ng Diyos sa kanilang mga buhay, because of the relationship, meron pong buhay. Amen? Totoong buhay. Yung wala po ng Son of God, walang buhay. Hello. Amen? Hallelujah. Praise God. So, I will be sharing po sa inyo yung isa pong kwento na kwento po ng ating Panginoong Hesus. Dito po makikita natin yung pagtanaw po ng tao when it comes to eternal life. Okay? This is the story of the rich young ruler. Okay? Basahin po natin. Yan. Sa Luke 18. Actually, this was written din po sa ibang gospel, no? So, similarly, same story. Di ko lang po alam kung same individual or person. Okay, sabi po dyan, a certain ruler asked Jesus. Okay, saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Amen? So, babalikan natin yan. Okay. Tuloy-tuloy po muna natin yung story. And Jesus said to him, "Why do you call me good? None is good except one, God." Amen? You know the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, and do not bear false witness. Honor your father and your mother. Okay? So, tingnan po natin yung response po ng rich young ruler. And he said, "I have kept all this," wow, "from my youth up." And when Jesus heard these things, he said to him, "Yet you lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you shall have treasure in heaven. And come, follow me." Okay? So makikita po natin ang nangyari po dito sa rich young ruler. And when he heard this, he was very sorrowful. Amen? So sabi niya, nagawa ko na po yung mga sinabi niyong commandments. Pero nung sinabi ng Lord na ipamigay yung kayamanan niya, nalungkot po siya. Bakit? Napakayaman niya raw po. Okay? So sabi ni Jesus, tingnan niyo dito. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, "How hardly those having riches shall enter into the kingdom of God." So may mga nagtuturo po na yung mayayaman daw, hindi kaparte sa kaharian ng Diyos. Hindi po ganun yan. So makikita po natin mamaya yung meaning. Or it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich one to enter into the kingdom of God. So literally, mayaman siya, pero makikita po natin. Babasahin ko rin po uli yan. Okay, and the one who heard said, "And who can be saved?" Sino daw po ba yung maliligtas pa? Jesus said, yung mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. I will rephrase po this part. Ang kaligtasan po ay hindi po sa kagagawan ng tao. Imposible na ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng sarili mong gawa. Amen? Tanging ang Diyos lamang po ang may kakayanang magligtas. Hallelujah. Amen? Praise God. So, ito pong rich yung ruler. Balikan ko po yung pinaka-istorya. No? Tanong niya sa Panginoong Hesus, "How can I inherit eternal life?" Alam niyo, may problema dun sa question niya. What shall I do? Ano ang gagawin ko para ako magmana ng buhay na walang hanggan? Amen? I-analyze po natin. Ang mana po, hindi po siya pinagsusumikapan.
So you cannot do anything to inherit something. Hello? Nagets niyo po ba yon? Halimbawa po, tayo po ay tao, amen, na may mayaman na magulang. Wala kang pwedeng gawin para magmana nung kayamanan ng iyong magulang. Paano ka nagkaroon ng mana? Simple lang. Because you have a relationship with your parents. Amen? Yun po ang mana. Amen? Kasi yung tanong na itong rich young ruler, what shall I do to inherit eternal life? Amen? Inherit, mana, hindi po yan pinagsusumikapan. Hindi po yan pinaghihirapan. Yan po ay benefit ng pagiging anak nung magpapamana. Amen po? So, to have eternal life, simply magkaroon ka ng relationship dun sa nagbibigay ng eternal life. Yun pa po yung kanina natin pinag-uusapan. Amen? Wala pong ibang source ng eternal life kundi ang ating Panginoong Yesus. Gusto mo mag-inherit ng eternal life? Have a relationship with the one who gives eternal life. Amen po? So, pag pinag-usapan po natin, may problema po doon sa tanong niya. Actually, pinagmalaki niya. Ito po yung mga nagawa ko. Nagawa ko na po yan simula pagkabata ko. Amen? So, itong tao na to, gawa ng gawa, sa tingin niya, magkakaroon siya ng eternal life doon sa ginagawa. Amen? Kaya sabi ni Jesus, yung imposible para sa tao, and that is having eternal life, tanging sa Diyos lamang posible. Amen? A relationship with Jesus and knowing God, doon lang po tayo magkakaroon ng eternal life. Amen po. So, tingnan pa po natin. Marami pa pong verse yan. Hallelujah. Yan. John 6:54. Ito po, bago tayo mag-communion. Amen. So, sabi po ni Jesus dyan, whoever partakes of my flesh and drinks my blood has eternal life. Alam nyo, tong eksena po na to, ang daming na-offend kay Jesus Christ. Makikita nyo po mamaya, mga disciple po, mga follower na ni Jesus. Pero nung sinabi niya, whoever partakes of my flesh and drinks my blood has eternal life. Ano po yung sinasabi niya rito? It is having a relationship with Him personally. Grabe ho yan, partakes of my flesh and drinks my blood. So yung iba, iniisip siguro, ano na to? Kakainin na natin yung literal na katawan niya, iinumin natin yung dugo niya. Amen? So, na-offend po yung karamihan dyan. At sabi, even the disciples, John 6:66, from this time, many of His disciples went back into the things behind and walk no more with Him. Iniwan po siya na itong mga disciples na. Amen? Pero since alam natin, may mga disciple po ang ating Panginoong Yesus, the 12 disciples, tinanong ng Diyos po ni Kristo, itong mga disciples niya. Amen? Sabi niya, kayo din ba aalis? Sumagot po si Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Amen? Talaga pong walang ibang source ng life kundi si Jesus lang. So, saan pa ba naman tayo pupunta? Sabi ni Peter. Amen? You have the words of eternal life. Amen? So, yan po yung mga taong may relationship sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen? Okay. So, punta po tayo rito. Kanina sabi ko, there was a separation because of sin. Tingnan niyo po to. 2 Corinthians 5:18. Amen?
Nabanggit ko na po yung 2 Corinthians 5:17 kanina, yung mga nakipag-isa kay Kristo ay bago na pong nilalang. Sabi po sa 2 Corinthians 5:18, and all things are of God. Hindi po tayo may gawa. Diyos po. Amen? Who has reconciled us to Himself. Sino po nag-reconcile? Amen? Diyos mismo. By Jesus Christ. Who has reconciled us. Ibinalik tayo in relationship with God by Jesus Christ. And has given us the ministry of reconciliation. Amen? To witness that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Amen? Nahiwalay po yung mga tao sa Diyos, pero because of Jesus Christ, na-reconcile na po. Nagkaroon na po ng pagbabalik, pagbabate, pagiging malapit ng tao sa Diyos. All because of Jesus Christ. Amen? Sa paano pong paraan? Yung kasalanan po, amen, na nagpahiwalay sa tao sa Diyos. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 5:19, ayan po ang linaw. Not imputing their trespasses unto them. Hindi na po ibinilang ng Diyos yung kasalanan. Kasi yun yung nagpapahiwalay eh. Amen? Hallelujah. So ano ginawa ni Kristo? Binayaran yung kasalanan, tapos hindi na inimpute sa tao. Hallelujah. Praise God. Amen. Grabe po yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. Na-reconcile po, nagkaroon po ng panunumbalik ang tao sa Diyos. Amen. Yung kasalanan, actually, kung titingnan natin, doon pa lang sa time ni Adam and Eve, binaypas ng Lord yung nagawa nila. Hinahanap pa rin sila ng Diyos. Pero aware kasi sila, Adam and Eve, dun sa kasalanan nila, kaya nagtago sila. Pero ngayon po, because of Jesus, binabalik po tayo ng Lord dun sa kaisipan na wala ng separation between God and us. Amen? So dapat maging son conscious po tayo, maging conscious po tayo sa ginawa ng Panginoong Yesus kaysa sin conscious. Para yung separation, yung division na nagpahiwalay sa atin sa Diyos, mawala rin. Amen? Hindi po lumayo ang Diyos, ang tao po ang lumayo because they were conscious of their sin. Amen. Hallelujah. Praise God. So, tingnan pa po natin. Praise God. 2 Corinthians 5:20, now we are ambassadors for Christ. Ngayon po tayo yung sumisigaw. Tulad po na ito. Amen? As though God did beseech you by us. We pray you in Christ instead. We pray. Amen. Kami po ay naninikluhod. Kami po ay nananalangin. Kami po ay nakikiusap. Kayo po ay makipagkasundo sa Diyos by Jesus. Amen. We are announcing, amen, no, na wala pong ibang paraan para makapanumbalik tayo sa Diyos. The only way is to receive Jesus Christ. Amen. So we are actually beseeching, no? Naninikluhod. Amen? Kung sa ibang term siguro nagmamakaawa, please lang. Amen? Inalis na ni Christ yung separation. Hindi niya na itinuturing yung kasalanan mo. Amen? Hindi niya na tinitingnan yung kasalanan mo. You can now come boldly sa biyaya ng Diyos, sa throne room. Amen? Pwedeng-pwede ka nang manumbalik sa Diyos because Jesus made a way for us to be reconciled to God. Amen. Grabing good news po yan. Amen po. Nakakatuwa ang Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. John 5:39. Eto, makikita natin. Para mas ma-define na natin yung eternal life, you search the scriptures. Marami pong tao, they know scriptures. Alam po nila yung salita ng Diyos. They are doing that para
Dahil akala nila nandun yung eternal life. Tingnan po natin dito. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Sabi po ito ni Jesus, no? Sa mga Pharisees. And they are the ones witnessing of me. Every time you read the Word of God, you should see Jesus in every pages. Amen? Bakit po? Yung scriptures nagte-testify, nagbe-bear witness of Jesus. Amen? Kaso ang problema ay dyan po sa John 5:40. Though they read the Bible, though they read the scriptures, they don't come to me, sabi ni Jesus. And you will not come to me. Hindi ka lumalapit sa akin. Hindi ka nakikipagrelasyon sa akin. Amen? Hindi mo ako tinatanggap sa buhay mo. That you might have life. Amen? Wala pong panggagalingan ng buhay. Kahit basahin mo pa yung buong Bible, pero hindi mo nakita si Kristo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Those who have a relationship with Jesus, yun lang po ang may eternal life. Amen po ba? So balikan po natin tong verse kanina. He that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation. Amen? Yes, naging makasalanan po tayo because of sin that Adam committed, but because of Jesus Christ, there is no condemnation. We have been passed from death unto life. Amen? Sabi po ni Pastor John, life is a person, and His name is Jesus Christ. Totoo po yan. John 14:6. Hallelujah. Praise God. John 8:51. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, oh my God, this is so powerful, he shall never see death. Who? Amen? Yung naniniwala daw po sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang mga salita shall never see death. Siguro isipin ng iba, lahat naman po ng tao namamatay eh. Ibig sabihin, sinungaling po ang Panginoong Jesus. Amen? Iba po meaning yan. Amen? Though, mamaya po makikita natin sa life ni Lazarus. Amen? Sabi po dito ng Panginoong Jesus, kapag pinaniwalaan natin siya, hindi na daw po natin makikita yung kamatayan. Yes, we can die naturally. Pero sabi nga natin, kanina pa natin pinag-uusapan, yung eternal life is not just this physical life. Amen? It's way far. Amen? It is a spiritual life deep within us. Amen? It is Jesus Himself. Hallelujah. Yan. Tingnan niyo po to sa life ni Lazarus. Amen? Sinabi niya kay Martha, Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Namatay po kasi si Lazarus naturally. Amen? Sabi ni Martha, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Amen? Tingnan niyo yung tingin ni Martha sa buhay na walang hanggan. Amen? Ito daw po ay sa resurrection pa, sa last day. Amen? Pero tingnan niyo yung sagot ng Panginoong Jesus. Jesus said unto her, Martha, I am the resurrection and the life. Pag pinag-usapan po resurrection, hindi mo rin pwedeng ihiwalay yan kay Jesus. Pag pinag-usapan po ang buhay, hindi mo yan pwedeng ihiwalay kay Jesus. He that believeth in me, though he were dead physically, yet shall he live. Amen? Tulad po ni Lazarus. And whosoever lives and believes in me shall never die. Grabe. Si Lazarus ba namatay pa rin? Naturally? Yes. Pero because he believes in Jesus Christ, yung death, walang power against him. Amen? We will see him
in the resurrection. Kasi nandun na yung buhay. Amen? Sabi nga ng Bible, para lang tulog. Amen? So hindi po nila, sa tingin ko, hindi nila naramdaman yung kamatayan. Amen? Kasi nga, pag ginising sila ng Diyos, they will not be aware that they are dead. Amen? Para lang po silang natutulog. Para ka lang natulog sa gabi, tapos paggising mo sa umaga. Ganun lang po kabilis yun. Hallelujah. Praise God. So, to define po eternal life, hindi lang po to yung buhay na walang katapusan. Yes, totoo po yun. Pero hindi po to yung buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Or pag namatay na tayo. Eternal life is a life in relationship with Jesus and God. Amen? And we can experience eternal life even sa life natin ngayon. Amen? If you have received Jesus Christ, sa panahon po na to, I will tell you, you have eternal life deep inside you. Amen? And death has no power against you. Amen po? Though we will die naturally sa mga future natin, amen? Kung mabuhay man tayo ng 120 years, praise God. Amen? Pero sigurado po, you have eternal life because you have a relationship with Jesus. Amen? Minsan po may naalala akong quotation, di ko lang po ma-recall kung sino po nagsabi. Sabi nila, heaven will be the most boring place kung wala kang relationship kay Jesus today. Amen? Nga naman, kung wala kang relationship kay Jesus ngayon, yung buhay po sa kalangitan is full of relationship with Jesus. Puro si Jesus po ang makikita natin doon. So, mabobore ka. Magiging boring yung heaven na yon. Pero sabi nga natin kanina, amen, yung life in relationship with Jesus is heaven on earth. Amen? Nandito ka pa lang sa earth, amen, it feels like heaven because you have eternal life living inside of you. Amen? Out from our belly shall flow rivers of living water. Yung buhay po nasa kaloob-looban po natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Kung meron po tayong mga kasama sa mga oras na to, na first time nyo po nakapag-tune in, and you are convinced that you needed Jesus in your life sa oras po na to, para po magkaroon ka ng eternal life, I can lead you in a prayer po. You can message us, you can send us a PM kung ikaw ay friends namin in Facebook, pero wala ka pang relationship sa Panginoong Jesus. This is definitely the time that you can send us a PM. Gusto po namin tulungan kayo. Sabi nga po namin kanina, kami po ay naninikluhod. We are in prayer that you be reconciled to God because Jesus already made a way para po sa atin. Amen? Mapapasa atin po yung eternal life na yan. Amen? Once we receive the life Himself. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, sige po. I hope na bless po kayo sa mensahe po ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay purong salita po ng Diyos. Napakarami pong verse na pinag-usapan natin. And to define eternal life, it is a life in relationship with Jesus. Amen po. So let's pray po. Pasalamat po tayo. Hallelujah. Father God, we thank you. Even po sa aming mga tagapakinig, Panginoon, O Lord, sa oras pong ito. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na patuloy, Lord, nauuhaw, nagnanais, Panginoon, Lord, pinag-aaralan ng iyong mga salita dahil alam namin nandito po ang source ng life. We are in relationship with you, Panginoon. Salamat, Lord, na kami po ay tanggap mo, hindi mo kami nire-reject, Panginoon, O Lord. Hallelujah! Napakabuti mo, O Diyos. And Lord, I pray, Lord, sa amin pong mga kaibigan na first time po na nakapakinig ngayon,
Hindi ko po alam, Lord, yung kanilang situation. But indeed, Lord, your words are alive and powerful, Panginoon. Ito po ay kapag na-share, Panginoon, ginagawa yung tungkulin niya. And that is to communicate with people, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you are talking to these people right now. Thank you, Jesus, that you are hearing what their hearts desire, Panginoon, sa mga oras na to. And I pray, Lord, para sa kanila, na sila po, Panginoon o Diyos, ay tumanggap sa iyo. Sila po ay magkaroon ng relationship sa iyo. We know, Lord, tanggap mo sila. Kahit sino sila, kahit ano sila, sila po ay tinanggap mo. Hallelujah. Ikaw, kapatid, if you are listening right now, you can follow me through this simple prayer. Sabihin mo lang, Jesus, I declare that you are the Lord of my life. Thank you for forgiving my sins. Thank you for paying for my sin on the cross. And thank you that you have resurrected from the dead. Salamat, Panginoon, at tinatanggap mo ako kung sino ako. Hallelujah. Kung dinalangin mo yan, kapatid, naniniwala ako, ikaw ay nakipagrelasyon sa ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Pwede mo kaming i-message, pwede kang mag-PM directly sa amin. We can answer your questions. At sa amin po mga kapatid, in Gracefield Ministry, we will be praying po for our communion. Grabe, no? Kanina, sa John chapter 6 na banggit yung communion. Those who are in relationship, nagpartake po ng body and blood ng ating Panginoong Yesus. This is not a, what you call this? Hindi lang to custom, no? Hindi lang po natin to ginagawa na para masabi lang na ginagawa. This is partaking or being in a relationship with the Lord Jesus. Sige po, let's pray for our communion. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, through the life of Jesus, that He has offered His body, He has offered, Lord, His blood for us. And now, Lord, we are taking part, Lord, of what He has done on the cross for us. Lord, I pray even for our brethren, Panginoon, na may mga sakit karamdaman. This is a symbol, Panginoon, O Lord, of your body being broken for us. Yung katawan mo mismo, Panginoon, binugbog, Panginoon, O Lord, tumanggap ng napakaraming latay, pasakit, Panginoon, O God, so that we may have, Lord, healing, strength, and long life upon receiving Jesus in our lives. Lord, as we partake of this, Panginoon, O God, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. As we remember what Jesus has accomplished for us on the cross, we receive our healing, Panginoon. And we declare healing right now to flow in Jesus' name. In Jesus' name. By the blood of Jesus. By the stripes of Jesus. Ikaw, kapatid, we declare you are healed right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus, for forgiving our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, let's partake. Hallelujah. Praise God. Salamat po for joining us in this broadcast. Amen. Doon po sa aming mga kapatiran sa pangunguna po ni Coach Art. Maraming salamat po for joining us today. Mabuhay po tayong lahat. Amen. Sa tunay na buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. God bless po.
sa aming mga kapatid in Gracefield Ministry, doon po sa aming mga kamag-anakan in Bulacan, mga kapatiran in Pampanga, in Nueva Vizcaya, amen, in Makati, Caloocan, and Tondo. Mabuhay po tayong lahat. We have the life inside us. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. God bless po.